What's up mga kaklistites, me again Patrick Patricio. Okay, for today's video guys ay meron tayong problema dito sa ating bisikleta na si Trinks. Kanina habang naglalaps ako sa Bermosa ay may nararamdaman na ako ditong hindi maganda. Tapos nung pag-uwi dito sa may Pasong Buhaya, kung napapadaan kayo dyan, ayun, bumigay na siya. At ito yung bumigay sa kanya. Tingnan nyo mabuti or pakinggan nyo mabuti. O diba, wala na yung kaskasan nung pawls niya. Meaning to say, nakadapa na sa loob yan. Okay, so ayan o. Buti na lang naranasan ko to doon malapit sa may hardware na. Okay, so malapit-lapit na rin dito sa amin, kaya konting padjak lang is nakauwi na ako. Kumbaga yung padjak na iano mo yung paa mo sa semento na lang, igaganon-ganon mo na lang para umandar ka, diba? So ayun, wala. Oh my god, kung napanood niyo yung pagpalit ko ng spring nito, yun kapapalit ko lang naman na ito kumaga ilang ano pa lang ilang kilometers pa lang, diba? Di pa ata ako nakaka 200 o 300 kilometers, bumigay na agad. Although siguro dalawang beses ko to na isulong sa hindi sa baha, kumbaga naisulong ko siya sa sa habang umuulan. Kumbaga no choice na ako, basa ka na rin di ulan na, magmaligo ka na sa ulan, baka pwede rin yun yung cause. Dalawang beses ko siya nagawang ganon. Yun, nagbermosa ako nun, naglaps, tapos biglang buhos yung ulan, so parang nabudol ako nung madaling araw na yun. Ang nangyari, nakalaps na ako ng isa, tapos maya maya bigla nang bumuhos yung ulan. Ayun, so tinuloy-tuloy ko na lang. So dalawang beses nangyari yun. So ayan, so hindi ko alam kung isa yun sa mga cause ng pagdapa nito. Baka napasukan ng tubig, ewan natin, naghalo yung tubig at yung grasa sa loob niya. So titingnan natin ngayon yan kung ano yung nasa loob ngayon niya. So sure ako na nakadapa na yan kasi wala. Diba? Back pedal, tapos yung pagpapadyak back pedal ulit, wala, diba? So ngayon is sisilipin ko na yung nasa loob nito ngayon, nung prehab body, yung pulse nya. Sana dapa lang yung problema, wag naman sanang putol yung spring, although may pamalit naman tayo. Wag lang sana putol yung pinaka tawag doon, yung pinaka pulse nya. Okay, so tara, sisilipin ko na to at mabilisan na lang para mas makita na kagad natin. Okay, so okay mga kaklistan, natanggal ko na yung mga dapat tanggalin, yung mga sprocket nya dito. Okay, so ngayon is bubunutin na natin ngayon to kung ano yung itsura nya sa loob. So sure ball, dapa yun, may naririnig kang konti lang, so wala na to, so dapa na to. Tingnan natin, huwag lang sanang putol, kasi pag putol to malaking problema yan. Ayun, nakadapa nga sana kita sa camera, nakadapa tong dalawa, tapos nalaglag na yung isa, nandun na, naiwan na. So tara, ayusin ko muna. Ayun, dapa ka siya, dapang dapa talaga, tingin ko nga naghalo, iba yung kulay nung naghalo yung tubig tsaka grasa. Okay, shout out kay kuya, ang lakas ng tambutso. Ayun, sana nakikita ng maayos sa camera, Ngayon is lilinisin na lang natin to at
susubukan nating ayusin to, pero maayos to, alam ko. So tatanggalin ko muna yung mga nandito nya. Okay, tara. So okay mga Chris, ngayon tatanggalin na natin. So ito yung tinanggal ko doon, yung nasa loob nito, yung naiwan. Yan, tinanggal ko muna. So ito naman, ayun, no? Sobrang ano yung spring, walang wala no. Ayun, no? Para siyang ano, ibago lang ito eh. Wala pang 300 km ang tinakbo nito. So ito, tabi muna natin to. Focus tayo sa spring tsaka yung poles. Yung poles, so sa nakikita ko naman is okay naman siya, walang problema. Okay, so wala naman siyang crack or ano man. So goods pa yung mga poles nya. Itong mga spring, dumapa talaga. Bagong bago lang to eh. Sabihin hindi magandang klase to, not sure, o mali ba yung pagkabit ko. Ayun. Ito pala putol, oh. Yan. Naputol yung spring. Ayan, hati na sa dalawa. Ito. Yan, to guys, putol na to. So dula na yan. Ito kayang isa. Ito naman is dapang dapa lang. Itong dalawa dapang dapa, nawala na yung play nya. Ito naman naputol. Ayun, oh. Ito, no, ibig sabihin hindi magandang klase itong nabili ko. So comment nga kayo dyan guys kung ano yung may mali ba akong nagawa doon sa palit natin ng springs. Okay, so yung ipapalit ko dito is meron pa naman ako mga extra nito eh. So papalitan ko lang to at ibabalik na natin siya doon. Okay, so ipapakita lang sa inyo na ilalagay na natin siya. Okay, so let's go. By linis na rin yung hubs. So okay mga Chris, na ayan, oh. Ito na yung ipapalit natin ngayon na springs. Yan, ito na yung babalit natin. So bago na ulit ito. Yan. Tapos yun, nalinis na rin natin yung hub. Yan, tapos lagyan natin ng bagong grasa, yung kulay blue. Yan, bago na rin yung grasa natin. Ito, yan, super grease, high temp grease na siya. So kung gusto niyo yung ganitong grasa, lalagyan natin yung link dyan. Ayan, bago pa yan, no? Dito ko lang siya nagamit first time. Okay, so yan, lalagyan natin yung link niya kung gusto niyo bumili niyan. So ngayon, lalagyan na natin yung springs niya. Okay, so yan. So tingin ko din yung ano naging cost nun, yung naghalo yung grasa tsaka tubig, tapos hindi ko lang pinabayaan ko lang. Pwedeng isa rin yung mga sa cost, kaya nag-ano siya, naputol o sobrang dumi nung kakapalit ko lang ng spring wala pang 300 km. So lagay na natin tong poles. Yan. So ayan, tapos na, nalagyan na natin yung poles, yung springs. Ngayon ay ibabalik na natin siya ngayon sa gulong o dun sa pinaka hub nya. Okay, teka lang, katabi ko lang yung gulong ayan, ito. Yan. So pag nangyari pa ulit yun, balik natin yung
pinaka original yung spring. So ano naman yun, nandito lang naman sa akin yun. Okay, so lagyan muna natin ng grasa to para to sa pagigitnaan ng prehab body. Yan, mas maganda tong grasa na nabili ko ngayon. Hindi siya kung ganun ka oily, not like nung ginagamit ko usual. Yan, so babalik na natin ngayon. Dito na natin kung goods na. Oops, teka lang, hirap para rin yung saan yung talit natin. Ito. Medyo ano lang yan, medyo naman ng tulak. Ay, matigas na kasi tigas ah. Ngayon naman hindi ko mapadapa, matigas yung spring. Yun, alright. Yan, okay na. Okay na ulit siya. So ngayon is babalik na natin sa bisikleta natin. Okay, so tapos i-testing na rin natin, sa sound check na rin natin. Okay, so babalik ko muna yung mga sprocket dito. So nandito lang naman sa tabi ko para may kabitan natin. Okay, so yun na nga mga kaklistan, at naibalik na natin yung hubs natin at yung gulong sa bike. So ngayon testing na natin. Okay, yun, meron na siyang free wheel. So nakikita nyo yan, para siyang nagde-delay kasi nga bago yung spring. Yan, so yung dito naman yan. So yun, at okay na yung pag-ayos natin dito. So nabalik na natin sa dati. Ngayon obserbahan na lang natin yung ito ulit, mga ilang kilometers. So dito sa odometer ko, teka lang ito. So kung hindi nyo mapanood yung review ko dito, panoorin nyo na lang. So ang odometer nito ay nasa 111 kilometers. So tandaan na lang natin yan. Siguro pag upload ko nito, so ilang kilometer na yung nakalipas. So baka mga 400, 500 na. So wilsin na lang kasi medyo late tayo nag-upload eh. Okay, so yun ang mga kaklista, no? At naging successful naman yung pagpalit natin at pag-ayos. Yan ang naging advantage nung pag marunong kang magkalikot ng bisikleta mo. Okay, so kaysa pupunta pa ako ng bike shop, magkano din ang labor nun, di ba? So at least meron akong sariling gamit at kahit papano marunong tayo mag-ayos. Okay, so yun lang mga kaklista, no? At maraming salamat sa panonood nyo, at sana ay may natutunan kayo dito sa video natin sa nangyari sa ating hubs o yung springs natin na naputol. Okay, so yun lamang, maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh. Okay ka na ulit, ready to go.